Kaya nga sabi ng Bible, yung maturity, isip natin ang ideya ng maturity. Kung magaling sa Bible, wow, yan ang Christian. Pero nakikipag-away sa lahat na hindi nag-agree sa kanya. Di ba, yun bang love? Hindi. Sabi ng Bible, tingnan nyo, kahit napakahusay mo na, kahit na ikaw na pinakamagaling, sabi ng Bible, if I speak with the tongues of men, can you imagine, you know the languages of all men, you have the tongues of angels, but do not have love, I become a noisy gong or a clanging cymbal. Minsan nakikita natin na, Christian niya kasi ang galing sa Bible. Hindi yun. Sabi ng Lord, maingay ka lang para kang pompyang, ang ingay mo. Walang kwenta yan. Ang sabi ng Lord, tingnan nyo, if I have the gift of prophecy. Wala daw pag-ibig, para daw pompyang. Sukat gamitin mo yung talata, hindi mo naiintindihan. Nakakatawa naman itong mamang ito. Hindi mo naiintindihan yung talatang ginagamit mo eh. Yung sinabi ni Pablo, even if I speak with the tongues of men and angels, but have not love, I am become sounding brass or a clanging cymbal. O, para kang pompyang na maingay, daldal ka lang ng daldal, wala ka naman pag-ibig. Ano ba yung pag-ibig? Pagka mali, pupunahin mo, yun ang pag-ibig. Aba, ikaw naman pala ayaw mo nang napupuna. Sasabihin mo, inaaway ang lahat ng hindi nag-a-agree. Di ayaw mo palang mapupuna. Hindi mo alam yung true love. Ang true love, pinupuna yung mali, ikinukorek yung mali. Ang pag-ibig, maging walang pagpapaimbabaw. Kita mo, di yung palang iyong pag-ibig na natutunan paimbabaw. Kasi sabi mo, pag inaawa yung hindi nag-a-agree, walang pag-ibig. Hindi mo kayang tindigan yan. Si Kristo kasi, at ang Diyos, kaaway sila ng lahat ng mali. Si Kristo, kaaway ng lahat ng mali. Parang si Satanas, kaaway naman ng lahat ng tama. Kaaway talaga yan eh. Kaya nga ang kahulugan ni Satanas number 1 kaaway. Yun ang kahulugan ng salitang Satanas. The arch enemy of God. Number 1 kaaway ng Diyos. May away talaga. Ang Diyos nga nag-umpisa niyan sa Eden Nung naloko nung ahas o ni Satanas si Eva, sinabi ng Diyos, pag-aalitin ko kayong dalawa, ikaw at ang babae. Pag-aalitin ko ang binhi mo at ang binhi ng babae. Ang binhi ng babae dudurog sa ulo mo. At ikaw naman ang dudurog sa sakong. Makakadurog din si Satanas. Sakong lang. Yung sakong dead cell yun Walang silbi masyado yung dead cell Pero yung binhi ng babae at ang iglesia, dudurugin ang ulo ni Satanas. Ano ba ibig sabihin ng pagdurog sa ulo? Pag dinurog ang ulo, hindi pwede yung hahaplos-haplos ka. Ay kapatid, mali ka dyan. Pero ginagalang kita. Pero mali ka dyan. Ganun ba? Pagdurog, para madurog mo ulo ni Satanas, kailangan talaga yung mabagsik na salita. Tapos sasabihin mo, walang pag-ibig. Ang Diyos ang may sabi niyan Wala bang pag-ibig ang Diyos? Pag-ibig nga ng Diyos yun, dapat madurog ang ulo ni Satanas. Basahin natin sa Roma. Ang dudurog dyan yung tunay na iglesia sa Biblia. This is says 20 ng Roma. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Kanyo? Sabi ng Diyos sa iglesia ng una, si Satanas dudurugin ng Diyos ng kapayapaan. Si Kristo yon. Dudurugin niya Satanas sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Sa ilalim ng paa ng iglesyang totoo. Madudurog ng Diyos at ni Kristo si Satanas. Durugan yan baka sabihin mo naman, durugista ko. Salita ng Diyos yan. Siya ang dudurog sa iyong ulo. Madudurog ang ulo ni Satanas ng iglesia.
unang binhi ng babae na si Kristo at ang Iglesia. Hindi mo alam yan talaga eh. Kung alam mo lang yan, sasabihin mo, ba't inaaway mo kayo, hindi nag-agree sa'yo. Pag mali, dapat talaga awayin mo. Ituwid mo. Ituwid mo yung mali. Magsalita ka laban sa mali. Gaya ng ginawa ni Kristo. Mga eskrib at pariseo, mga ano kayo, mga sinungaling kayo, mga bulag kayo. No? Pinapaputi nyo yung labas ng libingan. Ang loob, puro man naman mga uod at mga kasuklam-suklam. Malinis ang inyong saro sa labas, pero ang loob, puno ng dumi. O, kita mo? Kayo mga bulag na taga-akay, mga eskrib at mga pariseo, ang daing talata. Ibig sabihin, inaaway sila ni Kristo. Walang pagmamahal si Kristo. Tamo? Di ginagamit mo yung Biblia mo, hindi mo naiintindihan. Natin yung aral niyang Christ Commission Fellowship na yan, kung nasa Biblia. Yung mga miyembro, makinig kayo. Huwag kayong papabawal sa pastor nyo. Palagay mo, galit ka sa akin. Sige, magalit ka na lang, kapatid. Pero, pakinggan mo yung sasabihin ko nasa Biblia. Hindi tinuturo sa'yo ng pastor mo eh. Kasi yung pastor mo, nagpapakunwari, siya may pag-ibig, hindi siya nang aaway. Ako raw, walang pag-ibig dahil inaaway ko raw yung hindi nag-a-agree. Pag hindi ka talaga nag-a-agree sa Biblia, aawayin kita talaga. Ibubulgar ko ang kawalanghyan mo. Pagka nagtuturo ka ng iba sa nasa Biblia, yun ang tunay na pag-ibig. Hindi nagagalak sa kalikuan. Hindi nagagalak sa mali, kundi nakikigalak sa katotohanan. Yan ang tunay na diwa ng tunay na pag-ibig na nasa Biblia. Pag mali, hindi ka hasang-ayon. Hindi ka magagalak, hindi mo ikakatuwa yung mali. Magagalit ka talaga sa mali. Yan ang tunay na pag-ibig. Tandaan niyo po ang talata, mga kapatid, Roma 12:9, tapos 1 Korinto 13, at ang bersikulo ay 4 hanggang 6. Yan ang tunay na diwa ng pag-ibig. Pag mali, hindi ka kukumporme. Pupunahin mo mali. Gaya ng ginawa ni Kristo. Pinuna niya ang mga mali. Inaway niya yung mga mali. Kaya nga siya pinako sa krus eh. Napikon yung mga kaaway niya eh. Bakit ba si San Esteban binato hanggang mamatay? Kasi yung mga mali, pinuna niya eh. Nakipagdiskusyon siya dun sa mga sinagoga ng mga Libertino, Sireneo, Alejandrino, taga Cilicia, Asia. Nakipagtalo sila kay Esteban. Inatake ni Esteban yung kanilang mga pinagagawang mali. Ano nangyari? Di sila makalaban kay Esteban sa Biblia. Ang ginawa, binato na lang si Esteban. Yan dapat alam ng mga ngaral yan eh. Na talagang hindi mo papailalim yung katwiran ng Diyos sa katwirang inimbento lang ng tao. Pag mali, pupunahin mo. Yun ang sinabi ni Pablo. Ang nagkakasala, pangusapan mo sa harapan ng lahat upang ang iba'y mga takot. Nasa Biblia kasi yan eh. 5:20 ng unang Timoteo. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Ka nagwawalang hiya, gumagawa ng hindi tama, paalalahanan mo sa harapan ng lahat. No? Sa harapan ng lahat. Kaya nga ako binabanggit ko kayo eh. Kasi kayo nag-umpisa eh. Utos kasi ng Diyos yan sa mga ngaral. 58:1 ng Isayas. Pakinggan nyo. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Humiyaw ka, sumigaw ka. Ilakas mo ang tinig mo parang pakakak. Ipahayag mo ang kanilang pagsalangsang sa aking bayan. Kita mo, panluloko, pandaraya, pagliligaw, dapat ipahayag yan, utos ng Diyos yan sa mga ngaral na sa Diyos. Talagang ipapahayag mo yung mali na ginagawa nila. Yan po ang ginagawa natin mga kapatid. Wala naman tayong masamang intensyon eh. Sabi ko nga sa inyo,
Alam ko kasi maraming magagalit sa akin pag sinabi kong mali yung binyag ng Katoliko. Wala namang bayad ang binyag sa Biblia. Pag sinabi kong mali yung limbo, bibinyagan ng bata kasi pag hindi bininyagan, pupunta raw sa limbo. Pag sinabi kong mali, kasi talagang mali yun, wala sa Biblia yun. Inamin nga ng Papa sa Roma yan hindi naman totoo yan limbo eh. Marami nang galit sa akin. O ngayon, ano ba kung magalit kayo? Basta marinig nyo lang yung totoo. Okay na ako noon. Kahit itakwil nyo pa ako, basta wag lang kayong gumawa ng masama, sabi ni Pablo. Tinanin nyo itong pagmamahal ni Pablo sa tao. Sabi niya dun sa 2 Korinto 13:7. Pakinggan nyo mga kapatid. Ngayoy idinadalangin namin sa Diyos na kayo'y huwag magsigawa ng masama, hindi upang kami mangakitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan, kahit kami maging gaya ng itinakwil. O kahit itakwil mo pa ako, kapatid, kagaya ng mga apostol, kahit na itakwil nyo kami, ang aming layon, huwag kayong gumawa ng masama. No? Hindi para kami makitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan. Kahit kami gaya ng itinakwil. Palagay mo na, galit ka sa akin, okay lang sa akin yun. Hindi naman ako maaano kung magalit ka sa akin, buong mundo, lahat ng miyembro ng CCF magalit sa akin. Wala namang epekto sa akin yung magalit kayo eh. No? Pero ang intensyon ko, makita nyo na niloloko kayo. Dinadaya kayo. Hinihingang kayo ng ikapo. Hindi naman aral ni Kristo yan. Batas ni Moises yan sa lumang tipan. Sa bagong tipan, ang batas, mag-aabuloy ka, magbibigay ka, kusa. Hindi ka didiktahan ng kahit na sino. Magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Kaya lahat ng iglesyang nagkukuha ng ikapo ngayon, sa demonyo yung mga iglesia na yan. Hindi naniniwala kay Kristo. Sabi ni Kristo aral ni Kristo magbibigay ayon sa pasya ng puso. Nung nagbibigay, hindi yung binibigyan ng magpapasya na pagka hindi binigay yung ikapo, paparatangan mo yung membro mo, magnanakaw. Akala ko ba, sabi nyo, hindi na kailangan ng mabuting gawa. Ba't kayo nanghihingi ng ikapo? Pagka hindi nagbigay ang membro, gagawin nyo papahayag nyo na ang hindi nagbigay, magnanakaw. Aakusahan yung magnanakaw. Mahirap lang yung tao. Wala naman siyang pang-ikapo. Pag hindi nagbigay, eto pa isa, pakinggan nyo to. Pagdating sa pagbibigay, baka may natanggap kayo, hindi kayo nag-tithes. Mauubos din ang blessing niyo. Sino sa inyo ang mga nagbenta ng bahay at hindi nag-tithes? Nasa panganib kayo. Sino sa inyo ang nagtrabaho at may sinahod? May tinanggap dahil sa inyong pagtatrabaho. Nag-tithes na ba kayo o nagbigay? Hindi kailangan ng Diyos ang bigay. Ang kailangan ng Diyos, tithes. Yung kawalang yan yan, hindi raw kailangan ng Diyos yung bigay. Ang kailangan daw niya, tithes. Kontra kay Kristo ito, antikristo ito. Bakit? Abay, ang sabi ni Kristo iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Hindi naman sinabi, ang iniibig ng Diyos ay nag-iikapo. Hindi yon. Ang iniibig ng Diyos, nagbibigay na masaya. Paano sila kung magbigay? 8:3 ng 2 Korinto. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ayon, nag-abulo yung mga unang Kristiyano, sariling kalooban. Hindi ikapo. Asan ngayon yung ikapo mo? Panahon pa ni Moises yan Pero mo ayaw kayong umalis sa ikapo dahil malakas pagkakwartahan ng ikapo ng mga pastor. Dito nga sa Brazil meron ditong isang yung superstar sa football, superstar. Ang kita niya sa isang taon, 100 milyong euro.
Sa isang taon, 100 milyong euro. Magkano yung ikapunong 100 milyong euro, kapatid na Josel? 10 million pong euros yon, Brad Eli. 10 million euro. More or less, 60 million pesos yun. Ano? Opo. Tamo, isang tao pa lang may 60 million na agad yung pastor. Kaya hindi nila mabitawan yung ikapu eh. Alam naman nila sa panahon pa ni Moises yan eh. No? Kaya yung mga nag-iiglesia kayo ngayon, ang mga pastor nyo ay hinihingan kayo ng ikapu, nako, sigurado manluloko yan. Kasi hindi yan ang batas ni Kristo. Ang batas ni Kristo, nasa bagong tipan, mag-aabuloy ka, magtutulong ka sa iglesia, ayon sa iyong pasya ng puso, sa iyong sariling kalooban. Ayan, yan ang batas ng Diyos. Ngayon, ba't ko sinasabi ito? Dahil wala akong pag-ibig, inaatake ko kayo. Yan na nga ang pag-ibig eh. Na ituwid yung mali para wag kayo naloloko. Yan. Naintindihan mo ba yan, kapatid na Josel? Eksakto po yung sinasabi niyo, Brad Eli, sa Biblia. Kaya ang pag-ibig, yung pong ginagawa ninyong ituro yung tama. Eh ito pong iba, kagaya nitong pastor na ito, ang ginagawa po nila, hindi pag-ibig, galit po yan. Ang pag-ibig nila nasa pera ng tao. Pero yung tao hindi po nila mahal, hindi liligaw po eh. Ang kanila pinatutupad na aral, hindi tama sa Biblia. Utos lang nila, hindi po utos ng Diyos sa ating panahon. E tingnan ninyo ang nangyayari. Mabuti nga po ito na buksan po ninyo, Brad Eli. Dahil dito po tayo dapat matuto, mga kababayan. E di ngayon, pipiliin natin si Brad Eli po. O kaya itong mga pastor na ito na mga kung ano-ano pinagsasabing wala sa Biblia. Pero nagpapanggap na may pagmamahal. Nakakubli sa Ginagamit yung Biblia nga eh. Opo. Binabasa pa yung kay Pablo eh. Kahit na ikaw magsalita ako ng wika, wala naman akong pag-ibig. Ako pare ka, pompyang na maingay. Hindi niya naintindihan yung sinasabi ni Pablo. Pag wala kang pag-ibig, walang kwenta ka, walang silbi. Eh ano yung pag-ibig? Yung pag-ibig, hindi nagagalak sa kalikuan. Kaya pag mali, nilalabanan ni Pablo pag mali. Ngayon, ipipinta mo ba ngayon si Pablo at saka si Kristo? Eh walang pag-ibig dahil inaatake yung mali. Maling interpretasyon yan sa Biblia. Yan, dyan kayo. Along those lines, mga kababayan, mag-isip kayo. Kaya pwede kayo mamili. Iglesia na hindi nang aatake, pero niloloko kayo? O iglesyang nagsasalita ng prangka, pero nagsasabi ng totoo? Alin ang ikaliligtas nyo? Yung binobola kayo? O yung pinagsasabihan kayo ng prangka na totoo, na kahit masakit sa inyong tenga, sinasabi sa inyo yung totoo? Alin ang ikaliligtas nyo? Alam nyo mga kapatid, kung maalam ka sa Biblia, kung naintindihan mo ang mga teksto at konteksto ng Biblia, hindi ka magagalit pagka pinupuna sa iyo ay mali. Utos ng Diyos yun. Punahin ang mali, ituwid ang mali. Yun ang talagang layo ng Biblia. Kaya ipinasulat para magamit sa pagtutuwid sa mali. 3:16 ng 2 Korinto. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ang lahat ng kasulatan mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala. Ano ba ibig sabihin ng pagsansala? Abay, papahintuin mo yung mali. At sa pagsaway, yun, sasawayin mo yung mali, sasawayin mo yung hindi tama, sasansalain mo yung hindi totoo. Yan ang nasa Biblia. Hindi mo papabayaan na niloloko na yung kapwa mo tao, hindi ka pakikibo. Na pagka kumibo ka, sasabihin sa'yo, wala ka ikang pag-ibig. Inaaway mo kayong hindi nag-a-agree sa'yo. Mali ka dyan, mama. Ang inaaway ko, yung hindi nag-a-agree kay Kristo. Kasi ganun ang sabi ni Kristo. Ikaw naman, di ka nag-a-agree kay Kristo. Sabi ni Kristo, magbibigay ayon sa pasya ng puso. Iniibig ng Diyos, nagbibigay masaya. Tapos sasabihin mo naman,
Ayaw ng Diyos ng bigay. Ang gusto niya, tithes. Tinan mo, alam na alam mong wala sa Biblia sinasabi eh. Ulit. Pagdating sa pagbibigay, baka may natanggap kayo, hindi kayo nag-tithes. Mauubos din ang blessing niyo. Sino sa inyo ang mga nagbenta ng bahay at hindi nag-tithes? Nasa panganib kayo. Sino sa inyo ang nagtrabaho at may sinahod? May tinanggap dahil sa inyong pagtatrabaho. Nag-tithes na ba kayo o nagbigay? Hindi kailangan ng Diyos ang bigay. Ang kailangan ng Diyos, tithes. Tinan mo, nagsasalita, labag sa Biblia. Hindi kailangan ng Diyos ang bigay. Kailangan ng Diyos tithes. Sino nagsabi sa'yo? Nasa Biblia nga, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sukat sabihin mong kontrang-kontra ka sa salita ng Diyos na hindi niya kailangan ang bigay. Ang kailangan niya, tithes. Ang tindi ng magligaw nitong mga taong ito. Para lang kumita ng mas malaki. Pare-pareho lahat yung mga iglesia ng ikapuna yan eh. Baptista, Sabadista, puro ikapo, iniano niyan. Kasi mas malakas sila kumita sa ikapo eh. Pag ituturo nila yung aral ni Kristo, baka sila kulangin. Radyosin. Na magbibigay yung mga tao, yung mga miyembro, ayon sa pasya ng kanilang puso. Hindi pinipilit. Magbibigay ayon sa kanyang pasya. Nagbigay ayon sa kanilang sariling kalooban. Hindi tithes. Yan ang aral ng bagong tipan. Ba't kayo, nahahalata ko kayo, puro kayo tithes. Bakit? Malakas pagkakitaan yan, tithes na yan, kapatid na Joseph. Kahit wala na sa panahon. Ayan. Ako lang naman ang nagbubulgar nito eh. Kasi yung iba, di naman nila pupunahin yan eh. Kaya sa akin galit ang mga tao. Pinapagalit pa lalo. Para wag akong pakinggan. Inaawa yung mga ibang tao, wala ikang pag-ibig. Hindi ka marunong ng pag-ibig na nasa Biblia. Ang Diyos na pag-ibig, pag mali, hindi siya sang-ayon. Galit ang Diyos pagka mali, galit siya ron. Ay, naku. Talaga, kapatid na